Maraming Pilipino ang proud kapag tinatawag silang kuripot. Pero alam mo ba na ang sobrang pagtitipid ay may hidden costs na mas mabigat kaysa sa perang natitipid mo? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga dangers ng toxic frugality. Kung paano ang maling diskarte sa pagtitipid ay pwedeng magdulot ng mas malaking gastos, stress, at problema sa buhay. At siguraduhin mong tapusin ang video dahil sa dulo, ibabahagi ko ang pinakamahalagang aral at strategy na magbabago ng pananaw mo sa pera at sa tunay na wise na paraan ng pagyaman. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito. Dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Maraming Pilipino ang proud kapag tinatawag silang kuripot, para bang badge of honor na tipid dito, tipid doon. Pero ang hindi napapansin ng marami, may mga diskarte na akala natin nakakatulong sa ipon. Pero sa totoo lang, mas malaki pa ang gastos na binabalik sa atin. Ito ang tinatawag na toxic frugality, yung sobrang pagtitipid na nagiging trap. At kung hindi natin ito makikita, baka tayo mismo ang maging biktima ng mga hidden costs. Unahin natin ang tinatawag na cheap food penalty. Sino ba ang hindi nakaranas ng panahon na puro instant noodles, delata, o fast food ang kinakain para lang makatipid? Oo, mura siya daw sa grocery. Pero isipin mo, kung araw-araw kang kumakain ng sobrang alat at sobrang preservatives, hindi lang tiyan ang nasisira. Ayon sa mga doktor, mataas ang risk ng kidney stones at hypertension kapag puro ganitong pagkain ang diet. At kapag dumating ang araw na kailangan mong magpa-hospital, hindi na 10 pesos ang gastos mo. Biglang nagiging tens of thousands pesos ang bill. Ang natipid mo sa grocery, mas malaki pa ang kapalit sa ospital. Kaya kung tutuusin, mas wise pa rin ang maglaan ng budget para sa gulay, prutas, at kahit simpleng lutong bahay. Ang tunay na tipid ay yung hindi ka nagbabayad ng mas mahal sa future. Sunod, ang repair loophole. Madalas nating marinig ang Class A o replica na appliances at gadgets. Ang logic ng iba, bakit ako bibili ng 10,000 pesos na cellphone kung may 2,000 pesos na kapareho ang itsura? Pero dito pumapasok ang konsepto ng cost per use. Kung ang 2,000 pesos na phone ay nasisira kada 6 months at kailangan mong bumili ulit sa loob ng 5 years, 4 na beses ka nang gumastos. Ibig sabihin, mas mahal pa siya kaysa sa original na 10,000 pesos na tatagal ng 5 years. Ang murang gamit, kapag paulit-ulit mong pinapalitan, hindi na siya mura. Kaya bago bumili, isipin mo hindi lang ang presyo upfront, kundi kung gaano katagal mo siya magagamit. Meron ding commuter's paradox. Maraming kababayan natin ang naglalakad ng sobrang layo o nagtitiis sa mahabang pila ng jeep para lang makatipid ng 15 pesos. Pero isipin mo, kung 2 oras ang nawala sa iyo araw-araw, 2 oras din ang hindi mo nagamit para magpahinga, mag-aral, o magtrabaho. Time is currency. Ang 15 pesos na natipid mo kapalit ay productivity na pwedeng magbigay ng hundreds o thousands pesos sa future. Hindi ibig sabihin na dapat lagi kang gumastos ng mahal na pamasahe, pero dapat marunong kang mag-compute kung saan ka mas nakikinabang. Kung ang mas mabilis na biyahe ay nagbibigay sa iyo ng extra energy para kumita pa, mas wise yun kaysa sa pagtitipid na nakakapagod lang. Isa pa ay ang neglected maintenance. Madalas nating i-delay ang mga bagay na tingin natin hindi pa urgent, tulad ng dental check-up o change oil ng motor. Ang iniisip ng iba, sayang ang 500 piso sa cleaning, saka na lang kapag sumakit ang ngipin. Pero kapag dumating ang araw na kailangan mo ng bunutin, biglang 5,000 piso na ang gastos plus pustiso pa. Ganon din sa motor, kung hindi ka nag-change oil ng 500 piso, baka umabot ng tens of thousands pesos ang repair kapag bumigay ang makina. Ang maintenance ay hindi gastos, kundi insurance na mas makakatipid ka sa future.
At syempre, hindi mawawala ang sales psychology. Sino ba ang hindi natutukso kapag nakakita ng 70% off? Ang dami nating kababayan na bumibili ng gamit na hindi naman kailangan. Dahil lang mura, pero ang tunay na tipid ay 100% off. Ibig sabihin, hindi mo siya binili. Kung hindi mo naman talaga kailangan kahit gaano pa siya kababa, gastos pa rin siya. Ang mindset na sayang mura na ay trap na nagiging dahilan kung bakit nauubos ang ipon sa mga bagay na hindi naman nagbibigay ng value sa buhay. Kung titignan mo lahat ng ito, makikita natin na ang pagiging sobrang kuripot ay hindi talaga nakakatipid. Sa halip, nagiging mas mahal pa siya sa long run. Ang toxic frugality ay parang illusion. Akala mo diskarte, pero malas pala sa bulsa. Ang tunay na wise ay hindi lang nakikita ang presyo ngayon, kundi ang kabuuang epekto sa kalusugan, oras, at future expenses. Kaya bago ka magdesisyon na magtipid, itanong mo sa sarili mo, ito ba ay tipid na may sense o tipid na magiging trap? Kapag sobrang kuripot ang isang tao, akala niya pera lang ang natitipid. Pero ang hindi niya napapansin, may invisible cost din ito, yung epekto sa relasyon, sa mental health, at sa overall quality ng buhay. Ang toxic frugality ay hindi lang tungkol sa wallet. Ito ay tungkol sa utak at puso. Isipin natin ang relationship erosion. Kapag lagi kang scarcity-minded, madalas mong iskip ang mga okasyon na importante sa pamilya o barkada. Hindi ka sumasama sa birthday, hindi ka nag-aambag sa handaan, at lagi mong excuse ay nagtitipid lang. O nakatipid ka ng ilang daang piso pero nawalan ka ng bonding moments na hindi na mababalik. Ang isolation ay may psychological cost. Kapag hindi ka present sa mga mahalagang pagkakataon, unti-unti kang nagiging outsider. At sa huli, mas malaki pa ang mawawala sa iyo kaysa sa perang natipid mo. Meron ding scarcity mindset laban sa abundance. Kapag ang utak mo ay nakafocus lang sa pagbawas ng gastos, nawawalan ka ng space para mag-isip kung paano magpalaki ng kita. Ang mindset na bawas dito, bawas doon ay nagiging trap. Imbes na maghanap ng paraan para kumita ng extra 5,000 pesos kada buwan, inuubos mo ang energy mo sa pagtitipid ng 5 pesos kada araw. Ang abundance mindset ay nagtuturo na ang pera ay hindi lang dapat pinipigilan lumabas, kundi dapat pinapadaloy papasok. Kung lagi kang kuripot, hindi mo nakikita ang bigger opportunities. Kasunod nito, ang decision fatigue. Kapag araw-araw mong iniisip kung aling sabon ang mas mura ng 2 pesos, inuubos mo ang mental energy mo sa maliliit na bagay. Ang utak natin ay may limited na willpower at focus. Kung nauubos ito sa micro-decisions, wala nang natitirang talino para sa malalaking financial moves tulad ng pag-invest, pag-start ng negosyo, o paghanap ng mas magandang career. Ang sobrang pagtitipid ay parang nagiging mental tax na kumakain sa clarity ng isip. Hindi rin mawawala ang always tired syndrome. Maraming Pilipino ang nagtitipid sa komportableng tulog. Halimbawa, hindi nagbubukas ng aircon kahit sobrang init na, o gumagamit ng sirang electric fan para lang makatipid ng kuryente. Oo, bumaba ang bill ng kuryente ng 200 pesos. Pero kapalit nito ay mababang productivity sa trabaho kinabukasan. Ang kulang sa tulog ay nagdudulot ng stress, irritability, at mabagal na performance. Kung ang katawan mo ay laging pagod, mas malaki ang nawawala sa income potential mo kaysa sa natipid sa kuryente. At syempre, may professional image stagnation. Kapag sobrang kuripot ka, madalas mong iwasan ng gastos sa maayos na pananamit o tools of the trade. Ang iniisip mo, pwede na itong lumang polo, sayang ang gastos sa bago. Pero sa mata ng boss o ng client, ang itsura mo ay reflection ng professionalism mo. Kung hindi ka willing mag-invest sa sarili mong image, mahirap makuha ang promotion o ang high-paying clients. Ang 2,000 pesos na ginastos sa maayos na attire ay pwedeng magbukas ng opportunity na worth 50,000 pesos. Ang pagtanggi sa investment sa sarili ay nagiging hadlang sa growth. Kung titignan mo lahat ng ito, makikita natin na ang sobrang kuripot
ay hindi lang nakakaapekto sa bulsa. Nakakaapekto siya sa relationships, sa mindset, sa energy, at sa career. Ang toxic frugality ay parang invisible debt. Hindi mo agad nakikita pero unti-unti nitong inuubos ang social capital at mental health mo. Ang tunay na wise ay hindi lang marunong magtipid, kundi marunong mag-invest sa tamang bagay para lumago ang buhay. Kung sa mga unang bahagi ay nakita natin ang mga traps ng sobrang kuripot, ngayon naman ay pag-usapan natin ang tunay na wise strategy, yung diskarte na hindi lang nakakatipid, kundi talagang nakakapagpalago ng buhay at pera. Ang goal dito ay hindi lang survival, kundi progress. Ang pagiging wise ay hindi pagtitipid sa lahat ng bagay, kundi tamang pag-prioritize kung saan dapat maglaan ng budget at effort. Unahin natin ang value-based spending. Ang unang hakbang para maging wise ay gumawa ng listahan ng non-negotiables. Ito yung mga bagay na hindi dapat tinitipid: health, quality tools, at education. Kung may sakit ka, hindi mo dapat i-delay ang check-up dahil lang sa gastos. Kung kailangan mo ng maayos na laptop para sa trabaho, hindi mo dapat piliin ang pinakamurang option na madaling masira. At kung may opportunity para mag-aral ng bagong skill, hindi mo dapat isipin na sayang ang tuition. Ang mga ito ay investments na nagbibigay ng long-term returns. Ang pera na ginastos mo sa kalusugan, sa tamang gamit, at sa education ay babalik sa iyo bilang mas mahabang buhay, mas mataas na income, at mas maraming opportunities. Kasunod nito, ang sinking fund method. Maraming Pilipino ang nabibigla sa biglaang gastos. Nasira ang bubong, kailangan ng major repair sa kotse, o nagkasakit. Ang wise strategy ay magtabi ng paunti-unti para sa maintenance. Halimbawa, kung alam mong every 6 months kailangan na ng change oil ang motor, magtabi ka ng 100 pesos kada buwan. Kung alam mong yearly may dental cleaning, magtabi ka ng 50 pesos kada buwan. Sa ganitong paraan, hindi nabibigla ang cash flow. Ang sinking fund ay parang safety net na nagpoprotekta sa iyo laban sa emergency expenses. Meron ding buy nice or buy twice rule. Ang ibig sabihin nito, kapag bumili ka ng murang gamit na madaling masira, mauulit lang ang gastos mo. Mas wise na bumili ng quality item kahit mas mahal upfront dahil mas tatagal siya. Pero hindi ito basta-basta. Kailangan marunong kang mag-research. Bago mag-commit sa isang purchase, basahin ang reviews, tingnan ang feedback ng ibang users, at i-compare ang durability. Kung ang isang washing machine worth 15,000 pesos ay tatagal ng 10 years, mas sulit siya kaysa sa 8,000 pesos na washing machine na nasisira kada 3 years. Ang tunay na tipid ay nasa quality, hindi sa presyo. Sunod ay ang investing in efficiency. Ang oras ay pera. Kung may gamit na makakatipid sa oras mo, malaking tulong ito sa income-generating activities. Halimbawa, kung may automatic washing machine ka, hindi mo na kailangang gumugol ng 2 oras sa paglalaba. Pwede mong gamitin ang oras na yon para sa sideline, online work, o kahit rest na magbibigay ng energy para sa mas productive na araw. Kung may mas mabilis na laptop ka, hindi ka may stress sa bagal ng system at mas marami kang matatapos na projects. Ang efficiency tools ay hindi luho, kundi investments na nagbibigay ng multiplier effect sa productivity. At syempre, ang pinakamahalaga ay ang self-investment dividends. Ang pinakamataas na ROI ay hindi nasa bangko, kundi nasa skills at kalusugan mo. Ang taong malusog ay may maraming pangarap. Ang taong may sakit, isa lang ang pangarap, ang gumaling. Kaya ang wise strategy ay maglaan ng budget para sa exercise, healthy food, at regular checkups. Maglaan din ng oras at pera para sa skill building, online courses, seminars, o mentorship. Ang bawat skill na natutunan mo ay pwedeng magbigay ng additional income stream. Ang bawat oras na ginugol mo sa pagpapalakas ng katawan ay nagbibigay ng mas mahabang panahon para kumita at mag-enjoy sa buhay. Kung pagsasama-samahin natin,
makikita na ang wise strategy ay hindi tungkol sa pagiging kuripot, kundi sa pagiging intentional. Hindi lahat ng gastos ay masama. Ang tamang gastos ay investment. Ang tunay na tipid ay hindi lang nakikita sa maliit na presyo, kundi sa malaking value na binabalik sa iyo. Kapag natutunan mong mag-focus sa non-negotiables, magtabi para sa maintenance, pumili ng quality, mag-invest sa efficiency, at maglaan para sa sarili, hindi lang pera ang lumalago, pati ang buhay mo. Mahalagang paalala, ang mga ideya at strategies na tinalakay natin ay hindi tungkol sa pagiging kuripot, kundi tungkol sa pagiging wise. Ang goal ay hindi lang makatipid, kundi mas lalo pang mapalago ang pera at buhay. Tandaan, ang tunay na tipid ay hindi nakikita sa presyo ngayon, kundi sa value na binabalik nito sa iyo sa future. Kapag natutunan mong mag-focus sa health, sa tamang tools, sa education, at sa efficiency, mas nagiging sustainable ang finances mo. Hindi mo kailangang i-sacrifice ang relationships, mental health, o professional growth para lang makapag-ipon. Ang wise na tao ay marunong mag-invest sa sarili, marunong maglaan ng sinking fund para sa maintenance, at marunong pumili ng quality kaysa quantity. Kung ikaw ay nasa sitwasyon na laging nag-aalala kung paano magtitipid, tandaan na may mas magandang paraan. Maghanap ng opportunities para palakihin ang kita at sabay na maglaan ng budget sa mga bagay na nagbibigay ng long-term returns. Ang mindset na abundance ay mas nakakapagbigay ng peace of mind kaysa sa mindset na scarcity. Ang pera ay hindi lang dapat pinipigilan lumabas, kundi dapat pinapadaloy papasok. Sa huli, ang pinakamahalagang investment ay ikaw mismo. Ang taong malusog at may skills ay may unlimited opportunities. Ang taong laging pagod at kulang sa self-investment ay limitado ang growth. Kaya ang tunay na wise strategy ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa balanced life na may financial stability, good health, strong relationships, at professional success. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.